is Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 30 diver ng Philippine Coast Guard ang magsasalitan sa paghahanap ng mga labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Diyan umano sila itinapon, ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan. Pagdidiin ng Justice Department, may mahanap mang labi o wala ay uusad pa rin ang kaso. At live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero sa isang parte ng Taal Lake, katapat ng bayan ng Laurel. Nagsagawa ng ocular inspection at pagsusuri sa lalim at kondisyon ng lawa ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard malapit sa isang fish cage sa Taal Lake sa bahagi ng bayan ng Laurel. Ang naturang fish cage inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ayon sa DOJ. Nagkaroon ng surface search kanina sa lugar ng mga diver pero wala pang nakitang indikasyon kung naroon nga ang hinahanap ng mga labi. Pero simula bukas, higit 30 divers ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Right now, nag-start na tayo ng initial natin survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, no? So characteristic niya lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky, no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Posibleng gamitin din ang sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Bago magsimula ang operasyon, binigyan ng PCG ng briefing ang mga kinatawan ng Department of Justice sa lugar kung saan gagawin ang paghahanap. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap batay sa mga isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ, well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po na meron pa po tayong maabutan. importante daw mahanap ang mga labi ng nawawalang sabongero pero pwede pa rin namang umusad ang mga kasong murder laban sa mga sospek sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Vicky, bukas na sisimulan ng malalim na pagsisid ng mga PCG technical divers sa lake bed base sa isang search pattern na itatakda ng Operations Commander. Shifting daw ang gagawin para hindi masagad itong ating mga technical divers ng PCG na limitado lang din naman ang oras na pwedeng manatili sa sobrang lalim ng katubigan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Dinukot at minolestya umano ang isang batang natutulog sa bangketa sa Quezon City kasama ng kanyang mga magulang. Nasagip naman siya at inaresto ang umano'y suspect. Ang nahuli cam na pagkidnap sa kanya sa pagtutok ni John Consulta. Madaling araw kanina nang makunan sa CCTV ang pagdaan ng isang lalaki sa kalsadang ito sa Quezon City. Pero imbis na dumiretso, bigla siyang huminto, nagmasid-masid at dahang-dahang bumalik habang tumitingin sa gilid ng bangketa. Ilang saglit pa,
makikitang may tangay na siyang bata na kinuha niya habang mahimbing na natutulog ang mga magulang nitong mga ngalakal. Kita sa CCTV na may nakasulubong na nakapayong na babae ang patakas sa suspect na nakita ang pagkuha sa bata. Ginising ng babaeng nakapayong ang mga magulang na dali-daling hinabol ng dalawang lalaki ang suspect. Pero mabilis na sumakay sa isang jeep na dumaan ang suspect. Pasado alas 7 ng umaga, isang batang minomolestya umano ng 26 anyos na lalaki ang nasagip. Napag-alaman na ang batang nasagip at ang batang nahulikam na dinukot ay iisa pala. Minatanggap pong tawag ang ating kapulisan. Naaksyonan po ang pangyayari, ang insidenteng to sa pamagitan ng tinatawag na 3-minute responser. At doon sir naabutan na nakumpirma na meron na huli ang mga taong bayan doon, kasama pa nga barangay tanod, na may minomolestya pong bata. Kwento ng nanay ng bata, laking gulat niya nang magising na wala na ang anak. Nasa loob pa raw ito ng damit niya nang natulog sila kagabi. Parang binaksakan po ko ng martilyo. Nalaman ko po na pinapalo, na sinampal niya po, tapos inano pa niya. Basta po itutuloy ko po kasi wawa po yung bata, 2 taon po wala po yung isip. Nang tanungin namin ang suspect kung bakit niya ito ginawa, Magustuhan ko lang po. Kunin ko lang po siya. Bakit? Utusan ko lang pong manghingi po. Malimas po. Pasensya na po na gawa ko po sa anak niyo po. Humihingi po ko ng tawad. napag-alaman na ang suspect may dati ng record ng pang-aabuso sa isang minor de edad at pagdukot sa isa pang bata, bukod pa sa mga kasong robbery noong 2016 at 2022. Inihain natin ang kasong kidnapping po, expanded law on rape, tsaka po yung in relation to 7610. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Vine-verify pa ng gobyerno ang ulat na Pinoy ang 2 sa 3 nasawi sa pag-atake ng grupong Houthi sa barkong Eternity Sea sa Red Sea at kung hawak na nga ng grupo ang iba pang sakay nito. Nasagip naman ang 8 iba pang Pilipinong sakay ng barko. At nakatutok si JP Soriano. Kita sa bidyong inilabas ng grupong Houthi kung paano umano nila pinalubog ang bulk carrier na Eternity Sea sa Red Sea. Sa video namang inilabas ng isang maritime security firm, kita ang pag-rescue sa mga sakay ng barko. Mula sa dagat ay umakyat sila sa lubid na hagdan ng isa pang barko at hinila ng mga tripulante nito. Mahigit 24 oras sila sa tubig ayon sa mga nag-rescue. Umakyat na sa 8 Pilipino ang nailigtas ayon sa Department of Migrant Workers. Tugma naman ang itsura ng nasa video sa itsura ng Eternity Sea ayon sa Reuters News Agency at kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Organization ang paglubog nito ayon sa Defense Attaché ng Pilipinas sa Bahrain. Ayon kay Undersecretary Bernard Olaria, nakatanggap na rin sila ng report na Pilipino ang 2 sa 3 naiulat na namatay sa pag-atake bago pa lumubog ang barko. Pero sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa palasyo, hindi pa nila alam kung ano ang lagay ng 13 sa 21 Pilipinong sakay ng barko. Ang inaalam ngayon ng DMW kasama ang Department of Foreign Affairs ay kung totoo ang impormasyong galing umano mismo sa Houthi na hawak nila ang mga tripulanteng sakay ng Eternity Sea na inatake nila. Yet to confirm for ourselves whether indeed the Houthis have the rest of the crew. This is something that is yet subject to confirmation, and we're working closely with the SecTes, Lazaro, and the DFA along these lines. Nakausap na ng DMW ang kaanak ng mga Filipino seafarers na sakay ng Eternity Sea kasama ang manning agency at ship owners. Suspendido na aniya ang licensed manning agency sa Pilipinas ng Eternity Sea, pati na rin ang principal o yung may-ari ng barko bilang bahagi raw ng pagpapataw ng paunang regulatory measure at investigasyon na ginagawa. Base sa mga nauna ng department order ng DMW, pinaiiwas na ang mga barkong magsasakay ng mga Pilipinong tripulante sa pagdaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Pero ang lumalabas daw sa inisyal na impormasyong nakuha ng DMW, naglabas-masok ito sa mismong mga bahagi ng dagat na itinuturing ng delikado. 2 beses nag-traverse sa Red Sea. Kasi kung titrace mo yung rota niya ng Egypt to Somalia, that's one, okay? That's one turn or one crossing across the Red Sea. And then bumalik ng Jeddah, so
a second one. So at least 2 counts of violations of our rules and regulations. Hiningan namin ng pahayag ang manning agency ng Eternity Sea sa kanilang opisina sa Pilipinas, pero ipauubaya raw muna nila ang anumang sagot at impormasyon sa DMW. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinuspindi na ang lisensya ng 6 na driver na nagkarera sa kalsada sa Tagaytay sa Cavite. Panoorin ang viral na video ng karerahan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sa sa video kung paano tila pinapakain ng alikabok ng mga sports car na ito ang mga nadadaanan sa Tagaytay, Cavite. Boss, itulin mo, boss! Hawak na at iniimbestigahan ng Department of Transportation ang viral video. Matapos ipatawag ng Land Transportation Office ang mga driver ng mga sports car para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin, ay inanunsyo na ng LTO at Department of Transportation ang pagsuspindi sa kanilang mga lisensya. 70 araw ang ipinataw na suspension sa driver's license sa 6 na nagmaneho ng mga nasabing sports car. Pagdidiin ng kagawaran, hindi nito papayagan ang mga paglabag sa batas trapiko. Uulitin namin. Any abuse sa kalye, kay bus, kay jeep, kay taxi, kahit sports car pa yan. Lahat yan, suspindido yung mga driver niyan. Seryoso ang gobyerno na kapag meron silang ginawang hindi tama sa kalye, may consequence yan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga driver. Hinihikayat naman ng DOTR ang mga social media user na agad i-report sa kanila ang mga lumalabag na motorista. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Matapos ang mga pagtangging sumagot sa Kamara noon, magpaliwanag na sa unang pagkakataon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pangalan ng ilang nakatanggap umano ng kanyang confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Anya, idedetalye yan ng mga eksperto sa impeachment trial kung matuloy. Ang sulyap sa kanyang magiging depensa sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Xiaome Ocho. Ilan lang yan sa mga nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President o ng Department of Education na nang suriin ng Philippine Statistics Authority, lumabas na wala silang anumang record, mapa-birth, marriage o death certificate. Ngayon sa unang pagkakataon, nagsalita si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue. It can be very well addressed during trial, but let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. May mga House impeachment prosecutor na nagsabing kahit pinapayagan ang paggamit ng alias, kailangang patunayang may totoong tao sa likod nito. Sabi ng bise, maghaharap sila ng mga resource person kaugnay nito. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Ikinatuwa ng isang House impeachment prosecutor ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Maganda raw talaga kung maipaliliwanag ang mga nangyari. Pero hindi na raw sana humaba ang issue kung nasagot na ito ng bise nang dinidinig pa ito ng Kamara noong 19th Congress.
Matatandaang dumalo si Duterte sa mga pagdinig ng Kamara noong una, pero tumanggi itong sagutin ng mga tanong at kalaunan ay hindi na rin sumipot. Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tila naging bahagi na raw ng araw-araw na pamumuhay ng mga taga Malabon ang hindi humuhupang baha. Ang itinuturong dahilan, ang navigational gate ng lungsod na mahigit 1 taon nang sira. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Kahit walang ulan, hindi na nawawala ng baha sa Malabon Central Market. Nagkakatalo lang kung gaano kalalim o kababaw ang bahang sinusuong ng namamalengke. Ang sinasabing dahilan ng ilan, pagkakalam ko sir, sira lang po yung presya ng nabutas kasi kaya nagkaganito eh. At saka natural na din kasi tagulan na rin eh. Tagulan na rin. Tsaka uupa rin naman siya pagka halimbawa, hindi lang siya masasabay ng ulan. mahigit 1 taon na kasing sira ang navigational gate na humaharang ng tubig dagat tuwing high tide. At habang sira ito, asahan daw na malulubog ang maraming lugar sa lungsod na below sea level. Parang nasanay na rin po kami kasi ganito, totally, talagang ganito na rin po talaga sa Malabon. Ang adjust lang. Sa mga lugar na pirming binabaha, sila na ang nag-adjust, gaya sa barangay Hulong Duhat. Dahil hindi na praktikal magsuspinde ng klase, kaya tuloy lang habang inaalalayan ng libreng sakay ang mga eskwela. Sa Panghulo, may kangkungan na nga sa baha. May mga gate gaya ng college na ito na permanente nang isinara. At ang disenyo ng mga pedicab dito ay elevated na. Sa Rizal Avenue Extension, papuntang Malabon City Hall, hanggang tuhod ang baha. May mga rider na itinulak na lang ang motor kesa tumirik ang makina. Tumirek. Naku. Tuwing high tide rin, tumatabo ang ganitong diskarte sa public transport. 20 ang pasahe para tuyukang makatawid sa baha, sakay ang karitong malabalsa. Sa mga pedicab, mas mataas din ang pasahe pag may baha. Magkano biyahe kapag baha? Magkano yan? Sa huling advisory ng DPWH, sa katapusan ng Hulyo pa, inaasahang matatapos ang navigational gate ng Navotas. Na malaking tulong laban sa baha maliban sa mga pagkakataong nagsanib ang high tide at malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa mga magpaparenew ng driver's license, hindi na kailangang pumunta sa tanggapan ng Land Transportation Office. Kahit saan, pwedeng mag-renew gamit ang app ng gobyerno sa smartphone. At ang inyong card, pwede nang ipa-deliver. Nakatutok si Joseph Morong. Lunch break ang security guard na si Junivi pero sa halip na kumain at magpahinga, pag-renew ng kanyang driver's license ang inasikaso niya lalo't mag-e-expire na ito sa susunod na linggo. Kasi wala po ng Saturday saka Sunday ang LTO po. Opo. Kaya sumaglit mo na po ako. Kung magre-renew kayo ng inyong driver's license, halimbawa dito sa Quezon City Licensing Office, first step nyo dito sa pre-evaluation. Titingnan kung tama at kompleto yung inyong mga dokumento na dala at kasunod niyan ay dito na kayo sa isa pang opisina kung saan bibigyan kayo ng queuing number at dito na rin kayo mag-e-exam at aabangan nyo na kung mabibigyan kayo ng inyong lisensya. Pero simula ngayong araw, kahit nasa bahay, makakapag-renew ang mga tulad ni Junivi ng lisensya sa pamamagitan ng online driver's license renewal. Makikita yan sa eGov.ph app na pwedeng ma-download sa mga smartphones. May email code na ipapadala sa inyong email para makasiguro na kayo ang nagre-rehistro sa eGov.ph. Puntahan ang NGA o National Government Agency at hanapin ang LTO at ang online driver's renewal sa kasunod na page nito. Doon i-upload ang inyong driver's license na mag-i-expire na. Online na lahat kahit ang medical examination at online driver's examination. Ito yung eye exam at yung iyong hearing exam. No, online lang din yan. At kapag natapos mo na yan, i-upload mo din sa file mo. Hindi na kailangan pang pumunta sa LTO office. Yung picture po na ilalagay sa driver's license, i-upload na lang din po nung aplikante
with using white background. Doon na rin pwedeng magbayad ng halagang 660 pesos para sa lisensya gamit ang e-wallet o online banking. Pwedeng ipa-deliver sa inyong bahay ang inyong bagong lisensya. Advantage yun sa mga nagtatrabaho. Ang message namin sa mga fixer, simple lang, maghanap na kayo ng ibang racket. Para sa mga may huli, kailangan munang bayaran ang multa bago magamit ang app. At para sa mga first-time applicant ng driver's license, kailangan pa rin ng personal appearance sa LTO office. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dave Gomez bilang bagong chief ng Presidential Communications Office o PCO. Si Gomez na ang ikalimang PCO chief sa ilalim ng administrasyon. Papalitan niya ang dating PCO chief na si Jay Ruiz na magiging miyembro naman ng Board of Directors ng Manila Economic Cultural Office o MECO sa Taiwan. May ilang dekadang karanasan sa pamamahayag si Gomez na naging senior reporter at director general noon ng Philippine Information Agency. Itinalaga rin ng palasyo si Attorney Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Energy Department. Good evening mga kapuso! Dumating na ang itinakdang tagapagligtas ng Encantadia dahil ipinakilala na ang grown-up version ni Tera. Kabado pero excited si Bianco Umali sa role na pinagbuhusan niya ng dugo at pawis. Makichika kay Aubrey Carampel. Avisala Encantadix! Dumating na ang araw na itinakda. Nasilayan na kagabi sa Encantadia Chronicles Sangre si Kapuso Prime Gem Bianca Umali bilang si Sangre Tera. Halo-halong emosyon ng araw ang nararamdaman ni Bianca. Kinakabahan ako, Ate Aubrey, sa totoo lang. Kasi parang sobrang tagal kong hinintay and medyo surreal pa rin sa akin na totoong ere na si Tera. Pero sa kabila ng lahat ng mga naging pagsubok namin at sa tagal ng panahon na ginugol namin para dito, excited rin po ako na makita pong ng mga tao kung paano ko nabigyan buhay si Tera. Excited po ako na mas makilala nila siya at alamin nila yung kwento niya at pinagmulan niya at kung bakit siya naging karapat-dapat na maging tagapagligtas ng Encantadia. Bianca in her element bilang bagong sangre na tagapangalaga ng brilyante ng lupa at tagapagligtas ng Encantadia. Yan daw ang nais ipakita ni Bianca sa mga manonood dahil buong pagkatao raw niya ang ibinigay niya para gampanan ang importanteng karakter na ito. Siguro yung discipline ko as to how I conditioned myself to give justice to the role of Tera. Hindi lang naman po kasi basta acting ang kailangan sa mundo ng Encantadia. Encantadia requires research, requires training, requires the physique. Gusto ko pong makita nila na literal po na dugo, pawis at kaluluwa ang ibinigay ko para po kay Tera. And as a lawless girl, importante rin daw ang moment na ito para rin sa kanyang Lola Vicky na inaabangan na raw ang kanyang pagbabalik sa GMA Prime. Ngayon finally, hindi na ako makapaghintay na makita din yung reaction niya na I want her to be proud of me. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.